Hello guys, for this video, gumawa naman tayo ng pandesal. Ayan. So, ito guys ang ating mga gagamitin na available dito sa Norway. So, meron akong gatas, meron akong butter, nido milk, sugar, salt, yeast o pangpaalsa, 3 egg, at saka yung harina natin. So, ito din yung mga gamit na gagamitin ko. Yung pang measure, ayan, tapos yung paglalagay ng dough, at saka yung measuring cup. Ito naman yung pantakip sa dough. So, dinagdagan ko rin siya ng tela kasi medyo malamig dito sa Norway. So, may melt muna ako ng butter. Ayan, guys. So, pag na-melt na yan, guys, ganyan siya. Magme-measure muna ako ng wet ingredients. So, magpapainit muna ako ng gatas guys. So, sa microwave ako nagpapainit ng gatas kasi mas tansyado ko na doon. So, ang init ko dito is 1 minute and 10 seconds. And then, ilagay ko tong sugar. Kasi kailangan magising yung pampaalsa natin o yung yeast pa yun. Yan. Yeast. So, yung measurement guys, pakitingnan na lang sa description box. Tapos, yan na nga yung pampaalsa. So, medyo gigisingin kasi natin yan. So, lagay lang natin siya dyan. So, yan. And then, so, ayan guys. Dapat, sakto lang din yung measurement natin guys para hindi pumalpak. So, ito nakailang ulit din ako na to bago maging success. Yan. And then, yung milk. Yung milk, dapat sakto lang din yung init niya para hindi mamatay yung yeast ba, ganyan. So, 1 minute and 10 seconds ko siyang pinainit. Tapos, haluin ko lang siya ng kaunti. Yan. So, isa-set aside natin ngayon ito guys. Dapat din guys, yung room temperature, nandito ako guys sa Norway, dapat yung room temperature ng room, hindi siya malamig kasi hindi yan aalsa. At saka yung dough natin mamaya. And then, kukuha ko ng plastic na pantakip guys. So, imi-measure ko na siya dyan para magamit ko din para mamaya. Ayan. Yung sakto lang, ganyan. So, yan ang ipantatakip ko ngayon dyan. So, maghihintay lang ako ng mga maximum 5 minutes, ganyan. Hanggang sa magbubble siya. So, ganito yung itsura niya guys. So, pag hindi pa siya nagbula-bula. So, itabi lang muna natin siya guys para then lagawin ko na yung susunod. Yung mga dry ingredients. Yan. So, meron ako ditong harina. 4 cups of harina yan guys. For yung short talaga na measurement, pakitignan na lang po sa description box. So, 4 cups yan. So, halos hindi puno yung cups ko guys kasi gagamitin ko pa naman siya mamaya. Ay, gagamitin yung pag halimbawa nagmasa. So, lalagyan ko siya ng paunti-unting harina. Tapos, 1 teaspoon ng salt. Ayan. And then, 1/4 cup of milk, powder milk. So, ito yung available na powder milk dito, guys. Ayan. So, kaya pala malambot ang pandesal, guys, dahil sa powder milk. Then, halu-haluin natin. And then, yung 3 egg. So, dito ko siya, guys, nilalagay muna para makita ko yung shell ba. Baka kasi may nasamang shell. Yan. So, ganyan muna yung gagawin ko to be sure na wala siyang yung shell ng egg. So, meron nakaligtas o nakita ko agad, di ba? So, hindi ako nagdadirect sa harina. Kasi baka meron kasi siyang shell, egg shell. And then, yung butter. Ayan. So, lagyan na natin itong butter. And then,
haluin lang natin. So, from dry ingredient, yan. Tapos, ilagay na natin yung wet ingredients, guys. Yan. Haluin lang muna natin to ng maigi. And then, pwede na natin kunin yung sinet aside natin na ginising na yeast. So, ganyan siya, guys. So, mabula siya. So, success tong pagkaka natin. Pagkagising natin sa yeast. Tapos yung sugar. Lagay lang natin siya dyan. Gamit tayo ng spatula para makuha yung sugar sa ilalim. Yung mga natirang sugar na hindi na-dissolve. Ayan. Kasi sayang ingredients, guys. And dapat nasasakto lang yung ingredients natin. Ayan. And then, pag nahalo na, yan, gagamitan na natin siya ng kamay para mamasa ng maigi. So, make sure na nakapaghugas tayo ng kamay, wala tayong mga alahas sa kamay. Ayan. Tapos, yung pagmamasahan is malinis din. So, yan, kung makikita nyo guys, nilalagyan ko siya ng paunti-unting harina. So, hindi puno yung sa 1 cup of harina, the 4 cups yun yan. Kasi nga, lalagyan ko siya ng paunti-unting harina. So, ayan. And then, ito halos minasa ko din to ng mga 15 minutes, guys. Since na nandito ako sa Norway, medyo malamig kasi kaya gusto kong imasas talaga siya ng talagang bongga yan. So, ganito ko siyang minamasa, guys. Dapat hindi siya matigas. Tama lang yung lambot niya. So, nakuha na natin yung tamang texture. Dapat hindi siya din dumidikit sa lamesa or sa bank. So, paunti-unti lang ilagay natin ang harina, guys. And dapat soft siya, guys. Soft. And then, so, ayan na nga, guys. Imasa lang natin siya ng maigi. So, maximum 15 minutes na tuloy-tuloy na ganyan. And then, make sure na hindi na siya dumudikit sa pinagmamasahan natin. So, ganyan na magiging texture niya, guys. Yan. After 15 minutes, ha. And then, lagyan ko ng butter yung bowl. Ayan. Para hindi siya magdikit-dikit mamaya pag umalsa na siya. Ayan. Ayan, o, diba? Tama lang yung texture niya. Tapos, ipaikot natin siya para lahat malagyan ng butter yung dough. So, ito uli yung ginamit kong plastic kanina. Tinabi ko lang, then gagamitin ko uli. So, ayan. And then, takpan ko din siya. So, isa-set aside ko lang siya, guys. Yan. So, nagpahinga kasi ako, galing akong trabaho. So, pahinga muna ako. Then, so, ganito yung magiging itsura niya. So, nakatulog din ako ng 30 minutes. So, after 2 hours, ganyan ng itsura niya. So, medyo umalsa siya, guys, ha. After 2 hours, or 2.5 hours, depende kung ano yung time ko, ganyan. Imamasa ko uli siya, guys. Ayan. Imamasa ko uli siya for 15 minutes. Ayan. Masa lang natin siya ng maigi. So, after 15 minutes, guys, make sure, tapos tikman nyo rin kung okay. Diba? Pwede naman yun. So, after 15 minutes, ilalagay ko uli siya dyan. So, ipaikot nyo lang uli para malagyan ng butter yung lahat ng part ng dough. Yan. Dapat ganyan siya kalambot, hindi dapat siya matigas. Ayan, tapos takpan ko lang uli siya. And then, yan. Ayan guys, so set aside lang natin. So after mga 2 hours uli, so ganito na yung itsura niya. Inaabot ako guys ng 2 hours kasi may ginagawa din ako, ganyan. So okay lang yun kasi tsaka malamig kasi dito sa Norway, kaya medyo matagal magpaalsa. Yan. So gagamit ako ng breadcrumbs and then magpuputol-putol na tayo ng dough. So ayan, so 'di ba sobrang kanya ang tawag dito, alsa niya. So success yan guys, it means.
Ganda yung pagkakagawa natin. Ngayon, magpuputol-putol na tayo ng dough. Since nandito lang naman namin kakainin, pwede din siyang pangbenta kung gusto nyo. Hindi kasi ako marunong mag-shape ng shape pandesal. So, just talagang yung simple round lang. Ganun. So, mga ganyan guys. Ganyan lang ako magpaikot. Ayan. O, diba? So, ganyan guys. Hanggang sa matapos nyo yung dough na ganyan ang gagawin muna natin. Yan. And then, after guys is, pag natapos na natin, yan, ilalagyan natin siya ng breadcrumbs. Ipapaikot-ikot natin siya dyan. So, ayan. Since nagmamadali ako guys, hindi ko na naayos masyado yung dough. Not totally success kasi dito lang naman sa amin. Pang-supply lang ba namin. So, nakita ko lang din ito guys sa YouTube. And marami din akong pinanood na style nila. Hanggang sa nakuha ko. Sabi nga nila, practice makes perfect. Yan. And then, sa oven ko na siya guys, ipapaasa uli. So, yung pinakamababang grado ng oven, mga 30 degrees Celsius. Yan, pinainit ko lang siya kasi pahaasayin uli. Kasi kailangan talaga siyang nasa closed, warm room. Ayan, hanggang sa matapos. Ganyan ang gagawin natin. Ayan. And then, after nyan guys, pag natapos na natin is, tatakpan ko naman siya ng tela. Ayan. So, ayan. Diba? So, turn off ko na nakapatay na yung oven. Pinainit ko lang talaga siya ng 30 degrees. So, lagay ko muna siya dyan hanggang sa umalsa. And then, after nyan, lulutuin ko siya, pag umalsa na siya, lulutuin ko siya sa 180 degrees Celsius for 13 minutes. Ayun. 100 yan. Pag naka-prepare na yan, pwede nang i-bake yung pandesal. So, eto na guys ang ating pandesal. So, niluto ko to guys sa 180 degrees for 13 minutes. Yan. Perfect. Diba? Malambot yan guys. So, ito guys ang ating pandesal. So, meron din ako ditong ubi flavor pandesal. So, tingnan nyo kung gaano kalambot guys. Ayan. Ayan. So, ganyan siya kalambot. Kahit ilagay nyo siya sa freezer. Ayan guys. So, para may pang supply kayo. Diba? Sobrang lambot niya talaga. So, yun lang guys. Thank you for watching.